Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli po nga nagbabalik upang magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at tayo po magkomentuhan na, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong patutsyada at banat po ng tinatawag pong tagapagsinungaling umano ng Malacanang at tinatawag din pong basura ng Vice President. Ito po, painggan po natin ang kanyang patutsyada at banat sa Vice President, mga kababayan. At komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Nagpaparami umano ng troll si Vice President Sara Duterte para siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Yusek Castro na si VP Sara ang pinagmumulan ng rage bait o paninira para magalit ang taong bayan kay PBBM. May tumutulong pa umanong bansa kay VP Sara upang gawin ang pagpaparami ng troll. Gayunman, hindi na sinabi ni Yusek Castro kung anong bansa ito at iginiit na si VP Sara na ang nakakaalam. Yan po mga kababayan, nakita niyo po ang tagapagsinungaling na tinatawag daw ng Malacanang. Tagapagsinungaling daw po dyan sa Malacanang. Umano. Unbelievable. Si VP Sara pa ang nagpaparami ng trolls. Samantalang ayon sa ating mga Marines, isang building sa Makati, 3 palapag, puro trolls. Pinasusweldo ng buwis ng taong bayan. Mali-maleta ang deliver sa mga trolls. Pasweldo allowance. At meron pang binabayarang mga media personalities. Hindi kaya kasama siya ron? Nagtatanong lang si Kamanong. Tapos nagpaparami daw po ng trolls. Isa na nga trolls yung nasa Malacanang eh. Hindi po ba? Ano po ba tawag doon sa Malacanang? Yung tagapagsinungaling. Hindi po ba trolls yon ang tawag doon? Nakita niyo po kung magbintang? Wala. Ano naman po ang patotoo niya? Puro po siya bintang. Samantalang po tayo, meron po nagpapatotoo na sila po ang may trolls. Ayon sa mga Marines, mga ex-Marines natin, dahil nagdi-deliver sila ng panggastos at pasweldo, pati allowance. Doon sa Makati, isang building sa Makati, 3 palapag! At dinideliver pa sa mga mainstream media personalities. Meron sa mga TV station, radio station, at meron din daw po sa mga residential, sa mga bahay, condo, townhouse, ng mga personalities, ng mga media. Auntie Claire, nandiyan ang mga Marines, nagpapatotoo, may mga picture, may mga larawan, may mga address, kung saan nila dinideliver ang binabayad sa mga trolls. Sino po ba nagpaparami ng trolls? Ang Vice President po ba? At sino po ba ang dapat siraan? Ano po ba ang ginagawa ng pamahalaan? Kahit hindi mo nasiraan si BBM na tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate, hindi ba magagalit ang mga Pilipino? Hindi ba magagalit ang mga Pilipino sa ginawang korupsyon? Daan-daang bilyon, trilyon ang issue ng korupsyon. Pati sa PhilHealth may issue ng korupsyon. Pati sa Central Bank may issue ng ginto. Pati ang GSIS, PDIC, SSS, pati nga Lotto may issue. Unbelievable. Pati pagbabudget sa BICAM, sa GAA, may issue. Hindi magagalit ang mga Pilipino? Binaong kami sa utang. Baon sa utang ang taong bayan na walang nakitang malalaking programa at proyekto. At nakita namin, puro maleta. Ano, matutuwa kami? Claire? Matutuwa ang taong bayan? Palibasa kayo natutuwa. Natutuwa kasi kayo dahil sagana kayo umano sa pakinabang. Hindi kaya lahat halos ng pakinabang umiikot sa inyong circle. Umiikot ang pakinabang
Dahil mismo ayon sa mga Marines, walang lubay silang mag-deliver. Hindi lang 100 times nagdi-deliver tuloy-tuloy sa inyong mga circle. Lalong-lalo sa sinasabi mo nagpaparami ng mga trolls at pasimuno ng galit daw ang Vice President. Sino ba naman hindi magagalit? Kung ang Vice President ay hindi magnanakaw, hindi ba siya magagalit na nakikita niya na mga kapwa niya politiko ay puro magnanakaw? Hindi ba pati ang PCO may issue rin? May issue rin po, di po ba? Sino nagsabi na may issue rin po yan? Natalamak din daw po ang korupsyon dyan. Di umano. Kanino po galing? Di po ba kay Mike Abe? Mismo si Mike Abe nagsabi, ayon po sa kanya, di umano. Talamak din daw po ang korupsyon dyan sa PCO. Hindi po ba? Huwag kang mag-alala, Auntie Claire. Tinatawag na tagapagsinungaling umano ng Malacanang, huwag kang mag-alala. Pagka ang Duterte ay nasa Malacanang na, huwag kang mag-alala. Lahat ng sinasabi mo na nagpaparami ng trolls, paiimbestigahan niya ng Vice President. Pag siya na ang Pangulo, huwag kang mag-alala. Lahat ng sinasabi mo at ibinibintang mo sa Vice President, mangyayari yon pagka siya po ang presidente. Lahat, maiimbestigahan yan. Lahat ng trolls, pati mga trolls, dyan sa isang damukal, 3 palapag, at lalong-lalo po sa mga media personalities. Nakikinabang para magamit ng administrasyon panlaban sa mga Duterte. Di umano. Huwag kang mag-alala, Auntie Claire. Ang panahon ay mabilis lang. Napakabilis lang ng panahon. Maiksi na ang inyong kumot. Maiksi na ang inyong pisi. Kahit mapabagsak nyo ang Vice President, kahit mapabagsak nyo, hindi lang siya ang Duterte. Marami pa. Hindi po ba? Kahit ano gawin nyo, ang taong bayan ay hindi lahat katulad ninyo. Hindi lahat ng taong bayan ay katulad ninyo na silaw sa kapangyarihan at silaw sa pera. Hindi po ba? Sa pakinabang. Mahiya naman kayo. Naghihirap ang taong bayan. Lahat na lang ibinintang nyo sa Vice President na ginigipit nyo sa lahat ng bagay. Ginigipit nyo, lalong-lalo sa pondo. Gipit na gipit sa pondo, samantalang kayo, katulad ninyo, katulad mo, ilang bilyon ang pondo ng PCO. Wala pong ginagawa kung hindi puro ganyan, puro pananalita, puro atake sa Vice President at sa mga Duterte. Pero bilyon-bilyon ang pondo. Hindi bababa sa 2 bilyon ang budget. Samantalang sa Office of the President, sa Vice President, 700 plus million. Ininkrisan man, counting-county lang. Naging 900 million. Buong Pilipinas, nabibigyan ng tulong. Samantalang itong tagapagsalita na tinatawag na basura ng Vice President, ano po na itutulong nito sa buong Pilipinas? Mga kababayan, hindi ba puro pakinabang lang sa kanila? Wala pong iniwan yan di ba? Yung Chinese na nakikita natin sa mga restaurant, yung mga gumaganon. Di ba? Parang papaswerte po ba yon? Ganun po ngayon sa administrasyon ng binagoang Pilipinas. Ganun po. Puro pakabig, puro papasok sa kanila ang biyaya. Hindi kaya? Ganun. Ganun yun Di ba? Yung mga sa restaurant, mga Japanese restaurant at mga Chinese, ganun makikita mo mapapaswerte, pasok ng pasok. Ganyan po nangyayari yata sa gobyerno natin, di umano. Lahat po ay pumapasok po sa kanila, lahat ng biyaya na galing sa ating buwis, pati inuutang. Kaya nga nailalagay sa malete. Hindi po ba? Huwag kang mag-alala, Auntie Claire. Lahat ng ginagawa mong batikos at paninira sa Vice President,
Yung sinasabi nga po ng kasabihan, aanihin mo rin yan. Di umano. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, and share, thank you po. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. At tiis-tiis lang po at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Tiis-tiis lang po mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin ay ang ating pong syempre po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating dating Pangulo at ang ating Vice President at ang ating po mga soldiers at ex-marine ay maingatan po sana tayo sa kapahamakan. Thank you po sa inyong mga dasal. At syempre po yung pagtitiis po natin na kailangan po muna natin magtiis habang hindi po nakakabalik sa kapangyarihan ang ating pong agila. Hindi pa nagiging presidente. Tiis-tiis po muna tayo. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po, paalam. Bye-bye.